Basta pulutan, sagot na raw ni JR yan. Ang kanya kasing pinagkakakitaan, ang pagluluto at pagtitinda ng siomai at sweet and sour salmon. Pati isaw at crispy pata. Mabenta raw sa kanyang online kainan. Pero may isang recipe raw siya na delikado mang kainin para sa iba, panalo naman daw sa panlasa. Parang chicharon baboy. Crunchy siya, tapos lasang chicharon baboy. Parang nabibili sa tindahan. Ngayon ko lang siya natikman, first time lang. Pwede pala to. Isa pa. Sarap. Para siyang cornic. Para siyang cornic na galing Ilocos. Masarap. Talagang galing pulutan. Ibahin niyo raw ang chicharon ni JR. Di gaya kasi sa iba. Ang nakadalas ay gawa sa baboy at ipinapare sa suka. Ang kanyang chicharon, gawa lang naman sa pagkatulis-tulis na bahagi ng manok. Ang kuko. Kung paanang manok ang madalas na bida sa tuwing may kasiyahan. Para sa mga kaibigan ni JR, kuko ang the best na pulutan. Nanay ko, sa mga lugaw. Tinitilad niya yung mismong kuko. Naisip ko, itatapon niya nga. Sabi ko, teka lang, sayang tatapon mo. Ginawa ko, tinimplahan ko. Dilinis ko muna. Kung nilinis ko, pinirito ko, okay, naging chicharon. Metikuloso rin daw ang pagchichicharon ng kuko. Hindi lang kasi ito basta-basta piniprito at pinalulutong. Dumadaan din daw ito sa mabusising proseso. Siguraduhin nahugasang mabuti ang paa, alisan ang balat, saka tagain ang kuko. Mano-manong alisin ang nakataklob na balat sa kuko ng manok. Siguraduhin nahiwalay ito dahil mananatiling makunat ang kuko. At kapag nabalatan na, saka lamasin itong maigi sa asin at suka. Pinaka-importante sa kuko ng manok para gawin natin chicharon. Una po, lilinisin po natin yung mismong kuko. Kailangan po natin ng suka. Ito ay para maalis ang lansa at lumabas ang mas natural na lasa ng manok. At para makasigurado, hugasan ito sa ikalawang pagkakataon at salain. Ngayon po, titimplahan po natin ng patis at 2 pirasong kalamansi. Kung ang ordinaryong chicharon inilulubog sa mantika, ang sikretong recipe ng chicharong kuko, gisa-gisa lang daw. Igisa at alagaan sa halo ang kuko sa kahintaying maging golden brown. Kapag manikit-nikit na ito sa kawali, pwede na itong hanguin. Hep-hep mga ka-wonder, di pa riyan nagtatapos ang ating pagchichicharon. Para mas ma-achieve ang sagad sa lutong level ng isang chicharong kuko, patalbugin muli natin sa mantika hanggang sa pumutok-putok na. Atak na sa pagkalutong-lutong na chicharong kuko. Ang tanong, panalo kaya sa lutong at sarap ang chicharong kuko? At ang hamon, mahulaan kaya ng mga tikimero at tikimera sa kalsada na ang titikman nilang chicharon, kuko ng manok? Crunchy siya na may pagka-salty. Parang yung balat ng baboy. Siguro mas masarap sa suka. Panalo, pasok sa pulutan. Malutong, delicious. Lasang karne, parang lasang crispy pata. Panalong pulutan to. Masarap siya, malutong. Very good. Para siyang crispy pata. Malutong. Talagang sarap. Naglag siyang cornic talaga. Nalong pulutan to. The best. Pero I wonder, ang kuko ng manok, ligtas nga bang kainin? Maaari nating sabihin na safe yung kuko ng manok kung halimbawa alam natin na malinis talaga yung preparasyon at pagluluto. At importante din na maingat tayo sa pagkain kasi pwede siyang maging source ng physical hazard kung halimbawang natinik ka ng kuko ng manok.